Magandang umaga po sa inyong lahat. Aaminin ko po, masama po ang pakiramdam ko. Kahapon, nag-Enchanted Kingdom kami. Although hindi po ako nag-rides, napagod ako, kakabantay. 52 po kaming lahat, pang 53 ako. Mga miyembro po ng Sinakulo na tinreat natin at sa pamamagitan ng pagpunta sa EK dahil very good naman sila sa nakalipas nating Sinakulo. At dahil hindi naman ako nag-rides, nagbantay sa kanilang maghapon, ginawa ko na yung homily ko. Kaya ang homily ko ngayon, ang ugnayan ng mabuting pastol at ng Enchanted Kingdom. Ngayong linggo, tinatawag po nating Good Shepherd Sunday, na kung saan sa ika-4 na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay, ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang par excellence na pastol. Sapagkat hindi lamang basta-basta pastol, kundi isang mabuting pastol. Mabuti sapagkat hindi lamang niya nakikilala ang kanyang tupa. Mabuti sapagkat ang kawan, alam ang kanyang tinig. Kaya kung meron man po siguro tayong tanong na dapat hanapan natin ng kasagutan, ay ang katanungang, naririnig pa ba natin ang tinig ng ating mabuting pastol? Sa panahong maraming umaagaw ng ating pandinig, sa panahong maraming kumukuha ng ating atensyon, napapakinggan pa ba natin ang tinig ni Jesus, ang ating mabuting pastol? Kaya habang ginagawa ko po yung homily, binalikan ko po yung mga karanasan namin sa Enchanted Kingdom. Alam niyo kapag pumunta po kayo sa Enchanted Kingdom sa Laguna, napakaraming rides. Yung iba nakaka-excite, yung iba nakakatakot. May mga rides din na hindi mo alam kung saan ka dadalin. Kaya yung isa nating youth, nag-rides doon sa isang extreme, ayun, hinimatay. Yun po talaga yung pinagdadasal ko. Sabi ko, Lord, 53 mga bata to. Sana po talaga kompleto kaming babalik. Wala po sanang mapapano. Kung sino pa yung kamiting ko sa paghahanda, siya yung unang hinimatay. Dahil nag-rides po doon sa inahagis ka na ng paakyat pababa, pinapaikot-ikot ka pa. Sino ba naman ang hindi hihimatayin doon? At kapag first time, natutuwa po ako sapagkat marami po sa mga youth natin, nagsobrang pasalamat sapagkat sabi nila, Father, first time ko po sa EK. Kaya sabi ko, naku, pumangas kayo ng bato. Kumain kayo ng bato. At dahil first time, ang ilan nalito. Ang ilan, sa sobrang excitement, hindi alam kung ano ang uunahin. Pero napansin ko, kahit marami ang first-timers, kahit marami ang nalilito, hindi alam kung saan anong unang uunahin, kapag meron kang kasamang marunong, ibig sabihin, isang guide, in our case, isang mapa, mas naging maayos ang aming karanasan. Hindi kami nawawala o walang nawala. Hindi po nasayang yung oras sapagkat alam kung saan kami pupunta. At higit sa lahat, dahil mayroong guide, ligtas kaming nakauwi. Walang napahamak sa aming karanasan sa Enchanted Kingdom. At napagtanto ko, hindi ba ganito rin naman sa ating buhay? Ang ating buhay ay parang isang malaking theme park. Parang isang malaking Enchanted Kingdom na kung saan sa ating buhay, maraming choices, maraming rides, na nakakaaliw, pero hindi ligtas. Maraming boses na magsasabing, dito ka pumunta, subukan mo ito, masaya ito. Pero hindi lahat ng boses o tinig na ating mapapakinggan ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po si Jesus bilang ating mabuting pastol, isa siyang guide na ibinibigay sa atin. Siya ang nakakakilala sa atin ng lubusan. Kaya alam ninyo, dahil nalaman ko po na maraming mga first-timers sa mga kabataan natin sa EK,
Sila yung sinamahan ko. Sila yung mga kasakasama kong umikot. Sila yung nandun lamang akong binabantayan sa kanilang papasok at paparito sa maraming rides na kanilang sinubukan. Hindi po to tulad ng maraming boses sa mundo na ating napapakinggan. Ang boses ng tukso, ang boses ng kasakiman, ang boses ng pride o pagmamataas. Kung kaya nga po, si Jesus bilang ating mabuting pastol, ang kanyang tinig sigurado laging gumagabay. Ang kanyang tinig laging magpoprotekta. At ang kanyang boses handang ibigay upang ating mapakinggan at sundin at magkaroon ng kasiyasiyang buhay. Pangalawa, sa Enchanted Kingdom po, may mga rides po na mayroong height requirement. Hindi ka pwedeng papasukin kapag hindi pasok ang iyong height. Hindi ka papayagang makasakay dahil not only to limit you, but they will not allow you to ride so that EK can protect you. Yun po yung isang bagay na nakita ko. Sabi po ng isang bata namin kasama, no, si Shari, Father, gusto ko pong mag-roller coaster. Sabi ko, hindi ka pa pwede doon. Hindi pa abot ng iyong mga paa ang sahig ng sasakyan ng roller coaster. Na sana naunawaan ni Shari, ito hindi lamang upang pigilan siyang mag-enjoy, kundi bahagi ng limitation ng pagsakay sa roller coaster, ang siya ay pangalagaan at siya ay alagaan. Alam niyo, ganoon din naman po sa Diyos. Kapag po sinabi sa atin ni Jesus, o kapag sinabi sa atin ng ating mga magulang, ng sino man nakakatatanda, huwag mong gawin yan, iwasan mo yan, maghintay ka muna, hindi yan para sa iyo. Hindi dahil gusto nila tayong pagalitan, pahirapan, o pigilan, kundi sa pamamagitan ng mga paalalang ito, iniiwas tayo sa tunay na kapahamakan. Kaya alam po ninyo, no? Malimit sinasabi po ng mga parishioners ko, si Father, naku, stricto yan. Kasabihin ng iba, naku, si Father, naku, disciplinarian yan. At aaminin ko po sa inyo, hindi ko po yun ihihingi ng tawad. Sapagkat naniniwala ko bilang pari, what I cannot correct today, I will never control tomorrow. Tandaan niyo po yan mga magulang. Whatever you don't correct today, you will never control tomorrow. Kaya bahagi po ng pagpapastol ko bilang pari, ay ang ilagay ang bawat bagay, hindi lamang sa ayos, kundi sa pagkakaroon ng disiplina. Kaya alam niyo, may isang bata tayo, sabi niya, alam mo, Father, nakakatuwa po dahil lagi niyo po akong tinatama. Lagi niyo po akong pinagsasabihan. Sabi ko, sapagkat yun ay tanda ng pagmamahal. Kaya sa mga magulang o sa mga anak na hindi kayo tinatama ng inyong mga magulang, kahit kayo meron ng pagkakamali, mag-isip-isip. Baka talagang hindi totoo ang pag-ibig. At sa mga kagaya kong pari, natatakot na itama ang isang parishioner dahil natatakot siyang baka hindi na sila matuwa sa akin. Baka hindi priesthood ang ibig, kundi fans club ang siyang nais. Kaya nga po, ito ang siyang ibinibigay po sa atin. Kung ang mabuting pastol may tinig na gumagabay, ngayon ang tanong, handa ba tayong makinig? At sa ating pagkikinig, handa ba nating pagtiwalaan may magandang plano para sa atin ang mabuting pastol na pinakikinggan ang tinig. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, ito ang siyang unang paalala sa atin. Ang pastol, laging may tungkod, sapagkat ang kanyang tungkod ay gamit sa paggabay. Ang kanyang tugod ay gamit sa pag-aalaga. Ang kanyang tungkod ay gamit upang sila ay pangalagaan. Kaya sabi ko po sa mga sakrisan natin, alam nyo, busog na busog po sa paalala yung mga yan. Sabi ko sa kanila, ang mabait na pari, hindi yung ibinibigay lamang yung gusto ninyo. Ang mabait na pari, hindi lamang yung oo lang ng oo sa bawat naisin ninyo. Alam nyo, aaminin ko po sa inyo, may mga pagkakataon, ramdam ko naman, inuuto lang ako ng mga ito. Totoo naman yan.
Pero alam niyo, minsan iniisip ko, sige, magpapauto na lang ako. Kung ito yung tanging paraan upang ang mga batang tupang ito, mapasunod ko. Magpapauto na lang ako nang sa gayon, handa nilang pakinggan, hindi lamang yung maganda, kundi yung mga dapat nilang marinig sa pagpapastol ko sa kanila. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, pag po sinabing pastol, ito hindi lamang kaming mga pari. Kapag sinabing pastol, yung mga magulang na naririto, kayo po ang pastol ng inyong tahanan. Kayo po ang pastol sa pamayanan. Kaya maswerte po tayo sa Peña. Alam nyo, active ang ating Couples for Christ. Sapagkat bilang mga magulang sa loob ng tahanan, tinutulungan ng Couples for Christ ang pamayanan, ang simbahan, upang pangalagaan ang iba't ibang kawan. Minsan po may lumapit sa aking nanay ng sakristan. Hindi ko sasabihin kung sino. Sabi niya, alam mo, Father, yung anak ko, pag pumalayo ka pa lang, tumatakbo na para mag-bless. Alam mo, Father, yung anak ko, ang agang gigising. Gayong ang serve niya, 9:00, 8:00, bihis na. Pag tinanong ko, ba't ba nagmamadali ka? Ang sabi daw po ng sakristan, baka mapagalitan ako ni Father. Samantalang sa akin, hindi naman nakikinig yan. Sa'yo, hahabulin ka pa para mag-bless. Samantalang sa amin, darating kami sa bahay, hindi naman yan magbe-bless. Kaya sabi ko dun sa magulang, aba, dapat pag-isipang mabuti. Bakit kaya niyang gawin mag-bless sa pari kaysa sa kanyang mga magulang? Bakit kinakailangan niyang sundin ang sinabi ni Father kaysa tandaan ang inyong paalala? Kaya mga minamahal kong mga magulang, kayo mga pastol ng inyong tahanan. At ang inyong bawat tinig at boses ay magsisilbing paalala at gabay upang ang inyong bawat kawan ay tunay na mapangalagaan. Pangalawa, sa dulo po ng araw kahapon sa Enchanted Kingdom, umuwi kaming masaya. Masakit ang katawan, pero masaya ang lahat. Basang-basa dahil sa Rio Grande, pero nandoon ang excitement na hindi makakalimutan. Naparealize ako, hindi ba't ang pagtatapos ng araw sa Enchanted Kingdom ay para din sa buhay natin? Uuwi tayo sa Diyos. Ang mahalaga, itong tanong na ito, sa pag-uwi natin sa Diyos, sinundan ba natin ang kanyang tinig? Nakilala ba natin ang boses ng ating pastol? Kaya nga po ngayong umagang ito, kaninang umaga, nung nagdadasal ako ng morning prayer, inisa-isa ko po yung mga mukha na aking natatandaan na sumakay ng rides, umikot sa Enchanted, masayang nagkukwentuhan, nagbabahagi na ng kanilang karanasan. At sabi nung isa, Father, ultimate bonding moment. Hindi namin ito makakalimutan. Pero alam nyo, napaisip ako. Sabi ko, sana hindi lamang sila naging masaya. Sana hindi lamang ito naging ultimate bonding moment. Sana yung mga nakasama ko sa Enchanted Kingdom kahapon, may natutuhan, may nagbago, may nadagdag bilang mga kawan. Kaya nga po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ito po yung ibinibigay sa ating paalala. Si Jesus bilang ating mabuting pastol, hawak ang kanyang tungkod, handa tayong gabayan. Kaya parang sinasabi ni Jesus, magpagabay naman kayo. Si Jesus bilang ating mabuting pastol, gamit ang kanyang tungkod, handa tayong protektahan. Aba, huwag naman tayong magpakalayo-layo. At si Jesus bilang ating mabuting pastol, tinatawagan tayo. Tinig ng pag-ibig. Inaanyayahan tayo at parang kanyang sinasabi, lumapit kayo sa akin, kayo ay akin, at ako ay sa inyo. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ano ang hamon? Kung si Jesus ang ating mabuting pastol, walang dahilan para hindi tayo maging mabuting kawan. Walang dahilan upang hindi tayo nating piliin maging mabuting tupa. Nang sa gayon, ang ugnayan ng mabuting pastol at ng kanyang mabuting kawan magpapatuloy mananatili. At ang kawan na ito na pinangalaga sa atin, ang siyang kawan na ibabalik at iaalay din natin.
Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, dalawa yung ating maging panalangin. Una, kilalanin si Jesus bilang ating mabuting pastol. At pangalawa, kilalanin ang sarili bilang kanyang mabuting tupa, bilang kanyang mabuting kawan na kanyang inaalagaan. Amen.